15, last verse na, let everything that has breath praise the Lord. So kanina verse, kanina nag-remind sa tuwa na, ang Ginoo may naghatag og ginhawa sa tanan. So therefore, ang tanan nga nagginhawa, ang ngayon nga magtapusin pa sa tulingan. So tonight, as kita ang gusto nga na nahimo na natin ginabuhi, hindi na nipagpo sa itong mga pagsimpa sa iya, itong ginasayo ka na itong amahan is worthy to be praised tonight. So ako ginang tanan magpataasin ka po, let's pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for tonight, Salamat, Father God, nga ikaw
Oh Jesus, we thank you for your presence tonight, Lord. Thank you, God, that you are our great defender, Lord. We thank you, God, for your strength, Lord. We thank you for your love. Hallelujah. We are so worthy to be praised, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. You go before I know that you've even gone to win my war. You came back with the head of my enemy, and you come back and you call
celebrate you tonight, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos pagpapanalangin ka na itong mga kaisunan. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. As I am assigned tonight in our midweek service, and I'm actually this is a good practice so that many of us can also preach the word, and at the same time we will also be more developed diha sa pagtuon, pag-study sa pulong sa Ginoo. Praise God. Kudos kay pastora na mo ay nagahimo mga assignment. Praise the Lord. So tonight I want to share to you about the power of combined faith. Kahong sa pagtuo nga nagkumbayan. So lahi gyud mga kaigsunan ang lahi ra gyud ang atong pagtuo kung magkausap diha sa Ginoo. So let's read Psalm 123 verse 1 sa New King James. Ingon siya diha, "Unto you I lift up my eyes, O you who dwell in the heavens." So that means everybody na naa sa prayer inclusive, nakakita na ining karon nga bigson. You should always remember that our focus, brothers and sisters, whenever we pray, our focus is the Lord, not the needs. Dili atong panginahanglan. Kung mag-ampo kita, ang atong focus nato ang presensya sa Dios. Kung mag-ampo kita, ang focus nato ang gawon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Do not forget what Jesus said, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Mao ka nang gisgutan that sometimes sa atong Kristiyanong kinabuhi, whenever we face challenges and needs, our focus, we focus much on the needs rather than the one who can solve our problems or can provide. Hallelujah. So, sa atong nakita diri mga kaigsunan, sa atong nabasa, ingon diri sa usa ka psalmist, "Unto you I lift up my eyes, O you who dwell in the heavens." So the Bible says, looking unto Jesus, the author and the finisher. Sa ato pang ato mga mata kanunay, whether or not nakita sa panginahanglan or whether or not nakita makaigsunan sa nindot na sitwasyon, ato munahuna atong kasing-kasing, we will always focus our eyes, our hearts unto the author and finisher of our faith. And this is our Lord Jesus Christ. There was a time na si Peter, mga kaigsunan, si Peter, si Ginoong Kristo sa diyan nagwali siya, sa John chapter 6 verse 66 to 68. There was a time that Jesus Christ opened to the people who He was. Iyang i-open, iyang i-reveal, iyang kagalingan, personal, kagalingan ito sa mga tao. And suddenly, daghan kay namiya sa iyaha, tungkol kay iya na makitukan kung kinsa siya. You know, it's really good that Jesus Christ is the model of honesty. Grabe niya, wala niya kitako kung sa gid siya. Yang i-open nato sa mga tao, ato dito naman din kung kinsa siya, that is the Son of God. He has the authority to forgive. I mean, daghan siya gipasulti niya. And suddenly, daghan mo na tawa kamay. Kaya nga naman, i-claim ko niya that He is the Son of God. Considering sa pagtulunan sa mga audio, God does not have a son. So mo ka na dili na nila ma-accept na revelation kung kinsa si Ginoong Jesucristo nga siya anak sa Dios. So sa diyan nang hawa ng mga tao, ingon ni Peter, ingon ni Jesus Christ, "How about you? Will you also leave me?" Peter replied, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." What a nice, grabe igsoon kanindot na statement ni Peter nga iyang giisip si Ginoong Jesucristo na mo'y source sa words of eternal life. Mao na atong bantayan. That's why every time na kita sa prayer closet, every time na kita sa ministry, our focus is not the ministry, our focus is Jesus and Jesus Himself. And what will be the result? Kung sa may resulta sa atong gihimo is because of our good relationship with the Lord. So, prayer brings us closer to God, not closer to needs. Prayer brings us closer to God, not to the needs. Mao na atong bantayanan ni Son. So sa nakita nato sa John 6:66 to 68, from the time many of His disciples went back and walked with Him no more, then Jesus said to the 12, those yang nagingnan, "Do you also want to go away?" But Simon Peter answered, "If Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." So if you will notice what Jesus said, very labi na sa Revelation, He said, "I am the Alpha and the Omega."
sa ato pa siyang sinugdanan. O kung gusto nimo tapuson ang imong kinabuhing Kristohano na imong pangalagan, dapat si Ginoong Jesucristo gihapon may matapos. Dili kita sa atong kaugalingong strategy, dili sa atong kaugalingong pamaagi, kundi pamaagi nga Diyos nun, kay kung siya may nagsugod, siya sa nang atong patapuson sa atong kinabuhi ko. Amen? Para dili ta maatraso, para dili masayang ang atong effort, dili kita ma-disqualify sa atong ipanghimo, tungod kay exactly kung unsa ang gisugdan ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Kung musunod lamang kita sa pamaagi nga Diyos nun, maayo ang atong destinasyon. Maayo nga itong padulan na naman. E wala man taning tipas sa mali na dalan. Isusunod kita sa pamaagi ng Diyos. So, in that verse, in John chapter 6, hallelujah, Jesus happened to be the good beginning. According ito sa gisgutan nila, even sa Alpha and Omega, i-mention niya, is the good beginning of those that followed Him. Mga tao nga nagasunod ng Kristo, siya ang maayo na sinugdanan. Ginoong Jesucristo may maayo na sinugdanan, o ang ending sa atong kinabuhi, igsoon, dili lamang tataman mo sugod, kinahanglan taro mo nato pagmahal. Na ay mga tao na maayo sila sa sinugdanan. Listen to me, ang ministry, kinahanglan sugdanan to sa maayo, padayon nato nga maayo, o humano nato nga maayo. Mao na ayun yung kalimtin, mao na ang iskutan niya. So, isa sa makapanindot sa atong ministry is prayer. Isa sa makanindot niya na sa atong ministry is gisugdan nato sa atong pananaw, sa atong kasing-kasing dahil sa Ginoo. God planted that into our hearts and we mold that in our prayers. Ato nang gidala sa pagampo and then we ato na siyang i-impose. We impose it and then we continue to do it again diha sa pamangagi ng Diyos. Ang prayer may pinaka-importante sa atong kinabuhi. Dili kita maayo lamang sa sinugdanan. Dapat maayo sa tambadayon o maayo sa dangatang patapos. Amen mga kaibigan. It's not about, dili yun. It doesn't matter how you start. What matters always is how you finish. Sa atong kinabuhing Kristohanon, wala nag-start, wala nag-matter kaayos. Kaya naman kung tayo beginning o walay nada. Natay beginning, invite na kita. Natay beginning, murag lisod kaayo. Kunya, nadagpan lang ka tungkol kinaakit na sa point of need. Pero, praise ka na po yung mga tao kung namayan ng sinugdanan. Iayo yung pagsaysay-sayan, pulong sa Ginoo, pagpasabot. And suddenly, na sila niya. Pero wala daya kay nag-matter. Ang importante diha, yun sa manan ito pagtapos. Kahit kitang tanan, umabot mag-idiha. Hallelujah. Mga tuba mag-ita. So, it's the same also when it comes to ministry. Na ay mga ministry nga nindot ang sugod. Grabe ka nindot ay lang sugod. Maayo kahit bastada. Grabe ka nindot. Pero pagka-ending, walay nada. So it's not about the beginning, it's about the end. So kinala na tumantayan ang tanan na gisugdan sa atong Ginoo. Dapat humanon nga uban sa Dios kung magpadayon po tani ini hangtod sa pagbalik. Ikaw ba nato siya? Dili kita dapat matipas. So when you are heartily convinced that Christ is the author of salvation, you will remain faithful in Him until the end. Magpabilin yun kang matinudaran, dili ka mabiyan, dili ka matipas. Sa pamaagi nga Diyos nun, sa pamaagi, magsakit natong buot usahay, kanang magamit-gamit bitaw o versikulo, magamit-gamit o Ginoo, pero dili nato makita sa simbahan. Have you noticed a person na mugamit o verse, mugamit o prinsipyo sa Biblia, pero wala sa simbahan? Yun sa maniya pag-explain, yun sa maniya pagkasiguro, nga ipanulti, gamahan sa Diyos. Ang atong pulong gamahan lamang sa Diyos, igsoon, kung ang Diyos may nagatag sa ito ang mensahe, nahin mo ng kinabuhi ni sa amin. Mao ka ng bantayan ng ato. Of course, ang pulong sa Ginoo, permanente na gamahanan. Pero sometimes it matters to that person, to the person that carries it. Nagamatter na. So, dili na eksakto nga magwali-wali sa pulong sa Ginoo, pero wala siya balay nga pasilunganan. Wala siya simbahan ngayang isagmitan. Kasabot po may Zor, wala kay balay nga pasilungan diya sa Ginoo, wala kay pamilya nga consider nga gisgutan sa Biblia nga family in heaven and earth. Gisgutan man, that's a church, earth na siya. So kung out kita diha, mawala kita sa sistema sa Diyos, kumbaga kung sa programming pamawala kita sa format, o mahita mo ginoon nga dili
dili kita makapadayon sa atong gusto maabot tungod kay gilayo nato atong magalingon sa sistema sa atong Ginoo. So you will remain faithful in Him until the end. Kung sigurado gid ka nga si Kristo may nag-usap sa imong kinabuhi, bisa kung sa mga challenges, makita gid ka nagmatinud-anon, Lord, bahala na ko sa may tabo, ikaw ra gyud gyapon akong kauban. Sa sugod ikaw akong kauban, karon nagpadayon kay ikaw kauban. And then Lord, at the end, you are still my companion. Ikaw gyapon akong kauban. So mao kana ang hinungdan. Prayer brings us closer to God, not closer to the needs. Not closer sa atong panginahanglan. Dili gani ang prayer magdala ka natong magkaigsunan nganha sa usa ni sa atong kanang atong kaugalingong kagustuhan. Prayer will always first and foremost brings us closer to God. So isa na sa atong mga sambayanan bantayan nato na ana ni kadua ang butang atong masayran that God must be the point of our expectation. He must be the point of our expectation. Ang point sa atong expectation siya ra gyud. Kay siya man ang provider sa atong panginahanglan, wala na kailangan i-expectahan. Kung naa may gamito ng Ginoo o ubang tao o ubang sa usa ang klase ng pamagi, basta nasayod kita nga ang Dios ni gikan ni sa Ginoo nga nag-provide o nagatubag sa atong pag-ampo. You know, na ay tao nga nasa sa panginahanglan nagampo sa Ginoo. And suddenly dunay samba na gamit sa Ginoo paghatag o pag-provide sa iyang kinahanglan. Nahimong itong kawahan ng anghel sa Diyos para mag-provide ng iyang panginahanglan. Nahimong sa anghel sa Ginoo. Nahimong sa instrumento. Giyon sa manay pagkaipalo, hindi tawanan ng iyang panginahanglan. There must be something na i-embrace sa Ginoo sa iya. That's why we need to know how to listen to God sa atong kasing-kasing. Dili lang tabitaw ka na bito, mamati ta para sa atong kaugalingon. Mamati po ta kung usa ko para ito pag-express sa gugma sa Ginoo sa atong kasing-katao. Isa po na ang mga butang. So, He is the point of our expectation. Our life today is covered by God's promise of eternity. Ano itong kinabuhi? Covered kita sa saan sa Diyos sa gitawag eternidad. Na sometime while we are still here on earth, naanataan yung gitawag nato eternity, kinabuhi walay katapusan. Naanata din na. And while we are in journey, nakakita yung provision, nakakita yung supply. Wala kita yung kahatong kung saan sunod. Basta kahit isubmit na ito, atong magaling sa proseso o sistema ng Diyos nun, aron magpadayon kita sa atong journey na magbalangpuson. And we understand that every believer is in a journey. Kada magtotoo, nakakita sa biyahe, diha sa Ginoo. Nadua mga klase nga biyahe, na biyahe padulong sa impierno, na biyahe padulong sa Dios. So kung magtotoo kita, atong biyahe padulong kita sa Ginoo. Atong destiny, kinabuhing dayon. So, this is clearly telling us that this world is not our permanent residence. Dili niya itong permanent residence. Dito ang sikas sa mga tao. They love the world so much. They love their career so much. They love their friendships so much. They love their ministry so much rather than loving God. Mga na itong bantayan mga kaisun. So, kining kalimutan nato, dili niya nga ito ang permanent residence. Ang atong residence nato ato sa Dios. That's why ang atong point of expectation ang atong Dios. Dili ang niya sa kalibutan. 1 Peter chapter 2 verse 11, ingon ni Peter, Beloved, I beg you as sojourners and pilgrims, 1 Peter 2:11, abstain from fleshly lust which war against the soul. Now he's saying, the Bible is telling us that we are sojourners or pilgrims. That means we don't belong to the world. We will just pass. Ubiya na tayo kalimutan na kunya, mubalik kita nato sa gigikanan sa atong kinabuhi. Source sa atong gininawa. So muna yung kisulti, Beloved, I beg you, as sojourners and pilgrims, abstain from fleshly lust which war against the soul. Muna makikaway ka nun ay kanang itong kanang imong emosyon, kaya imong kagustuhan, na kontra sa Diyos, imong palabihon mo, dili na siya mayo. So ma-feel ganin mo, dili naman, wala naman nasubay sa kabubuton sa Diyos, wala na may gugma ani, wala na may kalinawan, wala na may pagkabalaan ani. Murag, it sounds good, pero murag wala naman, dili naman makita ang grasya sa Ginoo ani. Listen to me, you better go back ngadto sa pinakasentro ng mga si Ginoo Kristo. Focus your attention to the point of your expectation, who is God. Glory to Jesus. So,
We should always choose to love Jesus, not the world or anything in this world. What the Bible says, 1 John chapter 2 verse 15, ingon siya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Unsa man ang nasa kalibutan. Tanaw nato sa nasa kalibutan, tanan nga nasa kalibutan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kini pride of life usay murag mabantay nato murag social ni. Kanang pride of life usay social ni. Tanaw na murag dili kay tanto pisto ba. Ang lust of the flesh klaro. Lust of the eyes klaro, pero pride of life medyo usay natay mga pwede pa ni siya marasonan. Pero listen to me, only the word of God can tell us that we are not in the right place. We are not in the right direction sa atong pamunaw o sa atong giunaw. So, ingon siya, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse John 2:15 and then verse 16, ingon siya, what is in the world? Giskutan niya, tulong ka klase ng utang. So, our real citizenship is in heaven. Klaro ang atong citizenship, nasa langit, wala din sa yuta. Usang atong point of expectation is always there. Provision nato na kanunay gikan sa Dios. Ang atong direction kanunay gikan sa Dios. Mamati kita nasa revelation sa iyang pamaagi na ay simbahan dito niya gina-reveal ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. That's why ginapadayag sa Ginoo ang kabubuton nato sa mga tao pinaagi sa iyang body. Dito niya ginapadayag. Outside from the body wala revelation niya. Kana bitaw mga tao nga moadto dito sa tunnel, moadto sila dito sa lagom kay mag-meditate. Unya magtakta sa ilang mga bungot, magtakta sa ilang mga kuko. Kay mag-meditate lagi. Wala revelation niya sa Ginoo. Kung na may revelation niya, kaya di man ang Diyos mo reveal sa iya outside sa iyang kabubuton. Ang Diyos magpadayag sa tuwa, diha sa iyang kabubuton o diha sa iyang kabalingon na Father. Mao na nasa Philippians 3:20, the Bible says our real citizenship is in heaven, not on the earth. So He will supply everything we need for life. The Bible says He will supply. He will supply. Our supply is from heaven. Our supply is from God. The point of our expectation. Dili na ito nakalimutan mga kaigsunan. Ato mga point of reference sana, 2 Peter 1 verse 3, Ephesians 3:20. Mao ka na itong mga reference. Ayaw na yung kalimutin. Mga discouragement mo. Dili ta mapailan sa yawa. Ang yawa sa mo ilan, labi na kanana ka sa Panginahanglan. Sige-sige yun na magkabisitahan sa Panginahanglan para ka maniskurahin. Ayaw kalimot. 2 Peter 1 verse 3, Ephesians 2:10. And then Ephesians 3:20. Mao na mga provision. God will supply everything we need for life and godliness. He will supply. He will supply. Hindi matamad, He will supply. So, hindi kita madiskurahin. You know, when we started the ministry, nag-start mo sa ministry, way kaon. Start mo sa ministry, walang may kahatag. Bisan ka na dito, magpakilig mo sulat, may kahatag. Pero nakikahatag sila pag-ampo. That's why, gamhanan ng prayer. Dili na ito na wala kang kamo na yung prinsipyo sa Diyos. Prayer. No worries. Instead of worrying, you prioritize to do things that will please Him. Natin mga worry nato, may kabalaka, walaan na siya, di na makatabang nimo. Hallelujah. Amen mga kaigsunan? Dili na makatabang mo na yung Ginisong Kristo sa Mateo 6:31 to 31 and 33. Nga na siya, ituluan kita nga dili kita dapat mag-hanap anang kanagitawang worrisome attitude. Kanang dali ra kay ka mabalaka o sa mahitabo. Praise God. Instead of worrying, prioritize to do the will of God. Muhanto nato ang mga butang kabubuton sa Ginoo kay those things will please Him. Amen? O na magpa-himuon sa Ginoo kanang mubuhat kita sa kabubuton sa Dios. Praise God. So, the best expectation is when we point our hope in God. Kung atong kanunay butang, atong unahon ato sa Dios, atong mga panghandoy, atong mga timuhas, atong kasing-kasing, atong isalig nato sa Dios. Hallelujah. Abot yun taniha mga kaigsunan. I remember sa tayong anak, ihapon ko na ito mong tawon ko sa Ginoo. But when I was still high school, I heard, naagin ko na dumog sa Ginoo, samtang naglimpyo ko punuan sa na may plantation na magulang sa akin. Naglimpyo ko. Suddenly the Lord give me that picture sa akong mata na naa ako sa
na ako sa stage, nagwalit na yung mga tao. Di pa ko makakawaran, pero nagkapukulon kung sa may, kung imugin ka pupunta, may tabugin na. Praise God. Kung may tabugin, kaya may tabugin. Hallelujah. Kapag ipadayag sa Ginoo, sa insaktong panahon, that's why, in His time, He will make all things beautiful. Not in our time, but in His own time. Sa ato, kung sa ang plano niya sa atong kinabuhi, dili na ito i-push, kay basin unya, masayang kita, masaya. So, ang kabuton sa ginuyang time, may atong i-adapt, listen kita, kay natin ang sekreto sa atong mabungahon, atong pangalagan. Hallelujah. So, ayan pulong, Philippians 1:6, that it is God, it is He who began a good work in us. Siya nagsugod. And He is faithful to finish. Amen? Dili man kita may, actually, dili man kita may mo-finish. Ang Diyos may mo-finish ay ang isugdan sa ako. So, as we cooperate with God, we will accomplish our purpose. So, doon ay pagpadayag ang Ginoo, doon ay pagpakingsulti ka nato. And then, mo-respond kita sa pag-ampo. Mo-respond kita sa pag-ampo. Buasahan pa na nemo. Hallelujah. Praise God. So, gusto tag ministry nga buhi. Wasahin. Gusto tag ministry nga buhi. Kanunay lumlumis sa mga pag-ampo para kanunay na sa init. Hallelujah. So, it is He who began a good work in us. He is faithful to finish what He has started in us. Philippians 1:6. So, murang pangit ang sugod, pero giampo man nimo. Ipadayon man is pag-ampo. Wa ta nagdali, pero giampo nato. Wala ta nagapas, pero ginampo nato. Pag-abot sa panahon, hallelujah. Kita na lang nato nagmabungahon ang resulta sa atong pag-ampo. O magkita nato resulta ang buluhaton nag-isbog. Amen. Gusto ba ta mag-isbog atong buluhaton, mga kaigsunan? Glory to God. So, weight of combined faith. Naay kabugaton sa pagtuo nga nagkausap. Kana kitang nagka-unite. Praise God. Alas ko pang rason. Pino na? Oh, binang mo muna kung nakita. Kurang na sa'yo siguro rin ba dyan? Sorry. Hallelujah. Joke lang. So, praise the Lord. There is a way of combined faith. I mean, if you believe in God, that's okay. Things will take place. When you pray by faith, there are things that will take place. But naatay makita na rin sa pinasahin. If God will reward the faith of a single person as the faith of Centurion or faith of Cornelius, He will also reward our combined faith for something we want to see. O sa gusto nato makita kung mag-combine ang atong pagtuo niya sa Ginoo, naagwid akong resulta. Gusto matagda kong resulta igsoon? So together, let us expect from God in everything we want to happen. O sa atong gusto mahitabo, expectar kita sa Dios, idala nato sa prayer, na kita'y we have that what we call kining intercession, na kita kitong prayer of agreement, na adin ang mga kaigsunan. There is a Mark chapter 2 verse 5, na ako'y samtang ibasa na ako, inahay kalit, giripin sa Ginoo sa kwadre. You know, before I started the ministry, I read the New Testament more than 10 times. Balik-balik. Para maibaw ko sa istorya, kung sa mga kasagaran na gagayta ko, balik-balik na ko na. Pero ang Old Testament, more or less, wala ko na sa iyo na 3 times. So, sa sige na ko basa ni ini sa una, wala ko kakitaan eh. Sa Mark chapter 2 verse 5, it was the time when Jesus Christ preached the Word of God inside the house, ito sa balay, and people gathered there, and Jesus Christ preached the gospel. He preached about the kingdom of God. And He healed sickness. He healed those people who are sick. And there was also a paralytic that was brought by, I think, 4 people, nagidala niya, friend siguro, gidala kay Jesus Cristo. Bukod kaya sila kasurod sa kadagan sa mga tao, giabrihan ng ato para matunto nila itong paralytic. And when Jesus saw their faith, everybody say, their faith. Kana, mighty mani.
Wala ni Jesus nakita ang pagtuo sa paralytic. It was the faith of those who brought him at the feet of Jesus Christ. Ang pagtuo niya itong nagkarga sa iya, may nakita ni Jesus, dili ka itong faith sa paralytic. Mao na atong tanawon, kung sa kaimportante na, tunan na ito pag-ayaw. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Grabe ito ng declaration. Anak, hallelujah, ang imong sala, ipasaylo na. Dagan po dayon mga komentarista. That's why dili mga yung magiging komentarista kita. Labi na when it comes sa ministry, di ta na ayaw pagsiging komentaryo kay wala ta kay bawo sa pakigsulti sa Ginoo sa leadership o sa pakigsulti sa Ginoo labi na sa nagwali o nasa ministry sa nila. Kung nakita nato dili may resulta, di na gud nato pagbuhaton. Kay saan ang komentaryo kita, dili na siya maayo kay pareha na si Ginoo Kristo when He declared forgiveness to that paralytic, i-komentaryohan din siya sa mga religious people. Those people who are well-versed of the Old Testament. So ito sila sa Old Testament na scripture. So ilang i-komentaryohan si Ginoo Kristo, gisaway siya. Ingon ni Ginoo Kristo, asa may lisod? Ang pag-ingon, pasaylo ka na, o ang pag-ingon, ayaw ha, paayaw ang iyong balatian. Mungutahan ko sa inyo, usa may lisod yan. Ang pag-ingon, ipasaylo na imong sala, o ang pag-ingon, maayaw ka ang balatian, o maayaw ka. Ang sayo diha, ang pag-ingon maayaw ang balatian, ang lisod diha, ang pag-ingon pasaylo, kay kinahanglan pa kagagang requirements. Kinahanglan pa ka magpalit ato mga baka, palit pa kag karnero, palit pa kag mga usa pa tanang requirements, mag-hire pa kag press nga maoy mo, moadto pa ka sa press, dalo pa na dito kay para ihalad dito ang imong halaran ng imong sala, para iaton ang imong sala. It takes time. Usa pa ka ma-forgive. Para kung kanyang panahon na, dako na gyud unta to nga pagpasalamat nila nga wala na gialaw ni Ginoo Kristo nga maghago pa ang paralytic. Wa man say kapasidad magkarga sa iyang kambing o karnero. Wala siguro na sa kwarta. Wala na siya kay wa man po siya makapatambal sa mga mananambal o mga doktor. That's why ingon ni Ginoo Kristo. Asa may sayon? Pag-ingon you are forgiven or pag-ingon you are healed. Asa yun ang you are healed. So, kung yung mong dali na na. Sayon na sa Ginoo. Ayun, dali na kayo na. Pero sa pag-ingon forgiveness, dako na nga trabaho para matabunan na yung sala. At ito pa ka sa altar. Maghayap pa, kinsa pa'y, magbunod-bunod pa ng mga pare kung kinsa ako aton sa imong sala. That's why kinahanglan ta mo tuhon pag-ayo whenever we listen to the word, doon ang ginato pag-ayo sa butihan. So Jesus saw their faith, not the faith of the paralytic. So, gibypass ni Ginoo Kristo ang requirements ni Moses tungod kay siya man ang hinungdan nga nung i-prepare ang mga tao. Gibypass. You are forgiven. Son, your sins are forgiven. Hallelujah. Praise God. So, ngano ka, nabypass ang requirements ni Moses when Jesus Christ saw their faith. Grabe. Grabe kabukaan. Meaning, pagtuo sa upat ka mga nagkarga sa paralytic. Faith will be easily noticed through action. Kung saan dali ra kita mo yung, yes, I believe in Jesus' name, dali ra. Pero saan mas dali ra manotice ang tinuod na kanang lingkod na pagtuo pinagi sa atong gibuhat. Kaya nga naman, di ba yung sa Biblia, out of the abundance of the heart, the mouth will. Okay, out of the abundance of the heart, the mouth will. Pero na po siya yung naging action speaks louder than words. So kung musulti man ang word, i-grant sa Ginoo, mas grabe ang atong buhat. Kaya it speaks louder. Di ba? Maka-explain, maka-explain dito sa atong words. Pero ang word, diretso na. Okay ba tayo sa? So dahil na makita ang nagkarga sa paralytic, wala man ang mga tao, katulad kagawa man ng Jesus, because we believe that you are able to heal our brother who is sick.
with paralysis. Wala man. Gibutan na rin ito, gituntun yan. Ang pagtanggal pa lamang sa taas, nagsulti na daan na. Di nila ni basta-basta na pagtuo. It takes time. Kaya nga lang katon itong mga tuwa sa babaw. Dahil tuntun pa, mangitas may pamaagi. Duyan siguro ay tuntun pa itong paralytic. So, your faith will be easily noticed through your actions. Ang atong buhat, kumbaga kung sa abogado pa, may monetarize sa atong motibo. Kung unsang nasa atong kasing-kasing, o sa atong gusto may tabu, atong isulti, mauna ang muhatag o kamatuoran. So, out of the abundance of the heart, mao ka natin iba, the mouth will speak. But we understand that action speaks louder than words. Mas grabe kaayo igsoon, tagaan o dakong pagtagad, grabe kabugat, kung ang action na nato may makita, diha, tubangan sa Ginoo. Your action is more interesting to us than the words you say. Mas dali na kayo sa Ginoo makita mo na, dili man siguro kita, grabe nato ka, magaling. Pero, as we act in obedience to the Word of God, ito may pinaka-importante. I mean, you can explain to me, kung sa imong gusto masulpit, tananin mo ma-explain. Pero, ang tinatanong sa Ginoo, ang atong gihimo, kaya ang atong gihimo, mo, ang nag-drive, ang nasa atong kasing-kasing, atong motibo. Okay ba ito mga kigsunan? Na bisag ikapoy kita, bisag natin gibuhat, kung nasig sa kabubuton sa Ginoo, yes Lord, huwag niya nalaman sa atin, ato kam, kaya nga naman mamuhat ko sa imong kabubuton, Lord, kaya mo kini imong kabubuton. Bisag mura dili ko kaantigwa ni Batayag to do this, Lord God, because I am assigned to do these things for tonight. So, for the, abili mo nakita na ang atong obedience. It is more interesting to us before God than the words we say. Glory to God. Matthew 18 verse 20. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Ang gingon niya sindiha itsoon agreement, panag-uyon. Praise God. Kinahanglan ta mag-uyon. Kinahanglan ang ministry atong uyunan. Kaya diha sa atong pag-uyon, tanawa, kaniya atong building. Sa diha na namati, ang mga trabahante sa gisulti ni Brad Bibit, o sa diha ipasa ni Brad Bibit ngadto sa Foreman, kung sa ibuhaton na Foreman atong building. Di mo na ang istorya. Kung katong mga trabahante, pila, murang katulong, may kabisis din rin na ng trabahante. Di man musunod sa Foreman. Di man musunod sa gingon ni Brad Bibit. Pag-iong po na ako dito, di po musunod. Kaya naman, na, mas kabalo man siya, tinanggalan. Isa ka box, urot, 15 ka tao. Sige na tag, sundo, sige tag sundo, wala, ning ispo. Yung ko, Brad, last mo na nagkaroon sa mga di pagkati hapon, bago na tatrabante. Pastor, nagay na ko 1 week. O sige, 1 week. Sige na tagdas mo. O niya, huwag magigihapon, next week. Kambyo, kambyo. Kaya pagkati hapon po ng tayo, katong ikambyo, biglahin na po ng ilahang pamaaging, sistema. Wala na po, di na po musunod sa patakaran sa Foreman, tanggal. So, muna po na ang atong kinabuhi Kristuhan ang atong ministry, muna po tayo ito po hindi. Kinahanglan kita musunod sa pattern. Para dali rin nato makita, igsoon ang ato ang atong agi. Hallelujah. So, sa atong nakita din igsoon, yung rin sa Kristo, it will be done for them by my Father in heaven. Sa atong nasa Matthew 18 verse 20. Mao ka nang isulti ni Kristo. So when it comes to ministry, it is the will of God to align your vision and action, hallelujah, to the vision of the ministry or the church. Sabi siya, nakita kay naman kita karon ng agreement magkita. Uyon na nato. We pray together, we believe together, and then we support the vision of the church. So mao na napurma nga atong simbahan. Nagpanindot nato, niabot kita ani. Kaya nga naman everybody dindagan sila sa panahon. Praise God. Pag yun nato, mamalin kita, na kita daan. O na nakaabot kita dari. Next year, balik na punta dito, I don't know kung mo agree ka mo. Agree kayo. Kung di kita mo agree, di ra ba masayang ang Ginoo sa iya ni Sunday. O yun ang yun na nato. When it comes to the ministry, ang vision yun nato, kung atong buhat, kinahanglan uyon sa pananaw sa Ginoo sa iya simbahan.
The church at present is the family of God on earth. Na nasa Ephesians 3:15. Iskutan na niya na ay pamilya sa Diyos sa langit, tapos ay pamilya sa yuta. Alangan tawag niya ang pamilyang makasasala. Dili niya pwede tawag ng pamilya ng mga Muslim na sige pamatay ang mga tao. Ang pamilya, ang body of Christ. We, the church, we are the family of God here on earth. As we understand, ng simbahan, body of Christ, sa body of Christ, naimong po na siya nga embassy sa atong Diyos din sa yuta. Nasa pamilya sa langit, sila Apostol Pablo, sila Moises, nga tuwan sa langit, pamilya to niya. Pero diri sa kalibutan niya pamanta, the church is the family of God here on earth. Nana, igso na iskutan in Ephesians 3:15. All family of God in heaven and earth, His name, iskutan na ginganlan. Praise God, ginganlan kita as members of the family of God. Amen. Glory to God. So, He speaks through the leadership of the church. Iskutan nato na igsoon ang way to combine faith, ha? Kaya dili pwede nga dili ta magkausap. Dili pwede nga dili ta magkausap. Dili ta magkausap, maguba ang atong sit-up. Imbis kay ipanalaginan kita sa Ginoo, na tay dakong yang gibuhi mo sa atong kinabuhi, dili ta magkausap, malatagaw ang atong direksyon. He speaks through the leadership of the church. You know, kung makakita ko dito kang Moises, giskutan diri sa John chapter 1 verse 17. Ang gimension diri sa Biblia, sa Old Testament si Moises gigamit sa Dios, sa New Testament si Jesus may nagpadayag sa kabubuton sa Dios sa kalibutan. Duwara kalino. Old Testament si Moises, New Testament si Ginoong Kristo. Wala nilain, mga kaigsunan. Kung makita pa taglain pa rin na, wala, mali na to. Kaya si Moises ang gigamit sa Ginoo sa Old Testament, si Jesus Christ mo ay nagpadayag sa kabubuton sa Ginoo din sa during sa New Testament. Pero wala nagbulag ang prinsipyo. Maura. Dilibot pa sabot kasi Ginoong Kristo na sa siya ning ano din sa kalibutan. Gino niya sayop si Moises. Amen. Wala ta makita niya ang Ginoong Kristo sayop si Moises. Ang gingon ni Ginoong Kristo katong mga labad o mga ulo sila ni Silya. Kaya man ni Ginoong Kristo napasay gisulti, you brood of vipers. Mo na gingon ni Jesus. But praise God, sa atong nakatunan diri, wala nagbulag ang prinsipyo gitudlo ni Moises o gitudlo ni Ginoong Kristo. Nag-usara sila. Mo na nga ang kabubuton sa Dios natuman. Naplastar ang iyang kabubuton. Kaya nga naman, dunay relationship. Hallelujah. Kaya sa Old Testament, gitawag to siya nga shadow. Ang New Testament is mo ka ng reality. Kung the things to come. Shadow, tungkol kay gisgutan pa lamang to sa una. O pa na gisgutan. Pero pag-abot din sa New Testament, nagpadayag si Ginoong Kristo na. He is the reality of what was spoken in the Old Testament. Glory to God. So, naplastar ang ministry. Dili pwede sila magkabulag. Tungkol kay kung mabulag na, dili na mahitabo ang kabubuton sa Diyos. And pinagi ka Moises, si Moises nagtawag siya o mga leaders. He appointed leaders of 50, leaders of 100, leaders of 1,000, leaders of 10,000. He appointed leaders. Si Moises ay nag-appoint. It was not the leaders who appointed Moses. It was Moses who appointed leaders. Nakita natin example? Kaya nga naman, ang Diyos nag-appoint ka Moises na may mapahigawa sa mga Israelita padulong sa promised land. And then, ang mga tao, praise God sa wisdom ni Jethro, na this is really big, that ministry is really big. You have to appoint leaders na maka-handle sa mga responsibility ng mga so nag-appoint siya. Disciples with Jesus Christ. Kung sa may gayong Yesu Kristo, He appointed the disciples. John 15:16. Kung sa may gayong Yesu Kristo, you did not choose me, but I have chose you and appointed you. Diba? Manay gingon? Si Moises, gisugo niya ang 12 ka mga spy na mo sa promised land. At to sa ninyo dito, tanawon sinita po sa ita. Usang mga tao niya. Gisugo ni Moises sila. Pagbalik po, napo sila report. Napulo, laban sa ulo, ang duha okay. Praise God. Ang tanang laban sa ulo, yabo. Wak sila kapos promised land. Ang duha, okay, pasok sila sa promised land. Si Jesus Christ, nag-appoint po siya o 12, unya, nagsubok po siya sa 12 nga magwani. Luke chapter 10. Mga nakita na ito, Luke 10, pattern of evangelism. Luke 10 pattern. So, pag-abot nila nito, wali po siya, exactly kung sa Ginoong Kristo, wali po sila. In short, dili ang 12 may nag-appoint ka Jesus. Usahay,
That's why ang atong sistema sa atong simbahan, this is not congregational leadership. Everybody say congregational leadership. Wala mo nag-appoint sa ako. This is a pastoral leadership. Namamati kita sa Ginoo, sa direction sa Diyos sa atong simbahan, and then mao na atong i-set up, mao na atong ihatag, mao na atong i-reveal kung sa atong buhaton. Once buhaton nato na ay blessing ang Diyos, na ay provision ang Diyos, na ay supply ang Diyos, na ay empowerment ang Ginoo tungod kay gihimo nato na pinaagi sa gitawag nato perpetuity of church leadership. Nagkuha ba natin sa ng perpetuity, gitawag perpetuity of church leadership. Gikan kag Hesus Kristo ngadto sa mga disciples, sila si Paul, Apostle Paul, hantod sa line. Praise God. Ako naluwas ko sa ministry pastor. Gitawagan na ako din sa nagwali sa ako. Praise God, lipay gitawagan ko kay nalipay sa nga pastor ko. Naluwas ko sa iyang ministry, but I grew up in the ministry dito sa kanang balik ng lugar. Grew up ko spiritually, kinalang kita motubo. Praise God, imong katapat kinalang kita motubo sa paglagay. So, mga tayo, grupo dito, pila to katuig, kaya na-volunteer dito sa aming simbahan since 1990 until 1998. Dahil sa Bible School, nag-volunteer kaya po sa ministry 2 years. Pag ulit ka sa Bible School, ato na po ko dito sa Manti, volunteer kaya po 1 year. In short, 11 years ako, nag-volunteer. Sa akong pag-volunteer, wala ko nagdaon ng pastor ko, but I just give my heart to the ministry. Huwag ko'y maliban. Kung sa isugo ni Pastor Buhat, bisag di ko ganahan ka na dito, huwag ko kasapot. Sige lang, kay bawa ko din maging masayok ang Ginoo pagsulti ka, Pastor. Asa na ka, kung nasayok na, wala na utan. Sumunod lang ko. Kunya mo ito, nalipay sila. Kay nahagyapon ta sa, nanmuhat kita sa Ginoo. So Jesus Christ appointed the disciples in John 15:16. And our actions in ministry must be connected and subjected under the vision of the church. Naay ko gali yung vision ng simbahan. Kay family man din sa yuta. So kinahanglan ka, atong imo asa man ta naka-anklang ang ministry. Naman talagang ministry, music ministry, natay praise and worship team, natay usher ministry, natay life group ministry, natay usa pa lang klase-klase mga ministry nato. Ang atong ministry nga atong gikuptan, naka-line ba ta diha? Kung wala ta naka-line din ha, delikado ta. Bugtok ang flow sa anointing diha. Ya na bubuhat ino anointing, wa man ka diha. Ditas manggaw, wa ka mapil. Mo na nahitabo. So gusto sa Ginoo pastor gyud. Kay natay kita perpetuity of church leadership. Praise God. So nakita nato na din hierarchy of church leadership. Makita nato ni diri kay nag-isip man the way of combined faith. Hierarchy of church leadership. Ingon siya, for there the Lord command the blessing. Hay man sa Ginoo isugo ang panalangin. Adto man isugo sa naay pagkayusa, parihang pagtuo, parihang pananalagan, parihang pananawon. Hallelujah. Balik ko na ito pagbasa sa 133 palihog. Sa 133 verse 1 to 3. Before kita po atos pag-ampo para builo ng prayer. Hallelujah. Sa 133 verse 1 ato sa verse 3. Itawag nato ni siya nga Aaronic blessing. Praise God. Ingon niya diha. Tanawaw, first lang na aso of ascent. So sa may buot pa sa kutiha. Kada nagpasaka pa sila padulong dito sa Jerusalem, in which tuwa dito ang Mount Zion, na dito ang temple sa Ginoo. Samtang pasaka sila anak, mao na ang ilang katahon. Behold, how good and pleasant it is. Mao na ilang, kay para ang ilang luto, ilang i-kondisyon daan. I-kondisyon na nila daan na samtang nagsulida sila dito, di sila kapuyo, no niya na sila ekspektahan na to sa Diyos. So it said, behold, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Verse 2. It is like the precious oil upon the head, running down on the bird of Aaron. Listen, ang word ng Aaron diya, he is the Aaronic priest. Na tanan na ipabuhat sa Ginoo kang Moises, i-channel ni Moises kang Aaron kay siya man ang mo perform o paghalad. Siya mo perform sa mga pag-ampo. Tanan diha, walay ministry sa Israel. Think about this. This is a nation of Israel. Wala may kabudya na din mo agi sa kamot ni Aaron. Siya ang appoint sa priest, siya ang appoint kay na may hierarchy ang mga priest dito, siya ang appoint. Pero si Aaron, gi-appoint po siya ni Moises. Giinan na sa Ginoo nga, okay, I will give you Aaron as your spokesperson.
And then, pag-abot na nila dito, pagsaka na, pagbiyahe na nila, nahimo na siya ng priest. Nga mao siya na mubuhat sa mabulaton dito sa templo. So it is like a precious oil upon the head running down on the beard of Aaron running down on the heads of his garments. Tanawa, si Aaron diha, he is the picture of the church. Na ay head, na ay beard, na ay lawas. Si Jesu Kristo ang head, then kita ang lawas. Okay ba tayo na nasabtan ba na ito? Mao na kung pasabutan na kung mag-interpret kita sa Biblia, gitawag na siya na typical or type na siya na klase sa pag-interpret na ito. Si Aaron diya, gitawag na siya na as a whole, he is the church in which na ay head, dayon na ay body. Di man kompleto ang church kung wala head. Ang anointing gikan man sa head. Ug ang diugan sa Dios ang church naman. Di man sa mulihog out nga sa daily church. So ang anointing diri nagisgot diri may tungod sa Aaronic responsibility. Running down on the edge of his garments. Praise God. Di ba ang anointing gikan sa Dios? Hallelujah. Praise God. Jesu Kristo nagpadala sa Holy Spirit para kita maniniyaw. Ano pag-abot diri sa verse 3? Unsa may mahitabo? Kung kita dinihog sa Dios, unsa may mahitabo? It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. Kung imong tanawon ang mapa sa Mount Hermon, doon na atbang na sa muna karon ang kalibukid na siya sa Syria. Taas na siya nga bukid nga dito ang mga grabe ang Judeha nga munawag dito padulong sa Jerusalem. Bukid na siya, mo nang ilubog ko na sa Israelita, nag-ibinsun mo ko ng Mount Hermon. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Diha ragil sa Dios, ibo-bo ang iyang panalangin, ang pabor, ang anointing, ang authority, diha mga kaigsunan sa dunay panagiusa. Sa pattern sa atong Dios, He is the church, Jesus Christ is the head, He is the body, we are the body of Jesus Christ. Kita ang lawas, kita huwag kita lawas. Jesu Kristo ang ulo, siya ang leader, kita ang mga manununod. Praise God sa mga manununod. So, kinahanglan ta, atong pagabuhaton, tanaw na ito atong tinguha. Our aim is to please God. Wala nang tayo duda diha. Kanunay na ito atong pag-aim na ito sa atong kinabuhi, maglipay kita sa Ginoo. And then it is also to grow healthy spiritually. Kinahanglan healthy kita spiritually. Kanon na itong pulong sa Ginoo, mamati kita, bitit sa pulong sa Dios, mamati kita kung saan gitudlo sa ato mapulong sa Ginoo, adto kita kay para ang motivara is to keep us healthy spiritually. And of course, be fruitful with fruits that will last. Dili kita wala. I discourage you to bear fruit that will not last. There is no reward of that. Ayaw mo pagpamungag bunga nga walay pulos. Kung mamunga ta, kinahanglan bunga nga nay pulos. Bunga nga magpabilin. Bunga nga na ay approval ni Jesus kaya siya man lagi magpabunga nato. So mo nang gisgutan niya diha. So, be fruitful with fruits that will last. Mo man ang isugo nato. Let's go back sa John chapter 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you and appointed you to go and bear fruit. The fruit that will last. Maray na lang isulti adi ang magkagsunat puno. Kana ra gyud, bunga ra gyud nga magpabilin. So, kana man tong iampo kanunay Lord, gusto ko mamunga sa bunga nga klase nga magpabilin. Kanang klaro gyud Lord nga pagpamuhat nimo. Kanang klaro gyud nga makita nako dunay resulta that I will be accorded sa giingon nimo sa imong pulong sa akong kinabuhi. Praise God. So another, let us also, our aim is to be faithful, to be available, and be teachable. Kay mga leader man ta, teachable kita. Ang Diyos dili makagamit nato kung rebellious kita. Timanan nato na. Tagaan mo na kung assignment, you read, basahon ninyo ang Numbers chapter 16. Nga kantong si Kore, Datan, o si Abiram na nagrebelde kang Moises, kaya doon naman sila naiyon sila. Ano man, si Moises na ba na gamitin sa Ginoo? Si Moises na ba na ang pamatiyon sa Diyos? Pamatiyon punta sa Ginoo, kay balaan mo punta. So naghimo po sila grupo, nag-leader po siya, and then napay 250 ka mga leader po nilang ibutang dito. Pagkaugma,
nagrebildi sila. Ang nahita po ito, kung inyong basahon ninyo na, kikaon sila sa yuta, samtang buhay pa. Ang yuta na abdi, kikaon sila tanan. Pati ang 250 kay nalayo pa sila sa tent ni Cory, Datano, ni Abira, katong 250. Nasunog sa kalayo, ipadadaan sila sa Diyos kalayo. Kaya dili ang Diyos gusto nga hugaw ang iyang panimalay. Gusto niya balaan ang panimalay. That's why, mao gani ang gisulti niya. Ang atong pangandoy sa atong kinabuhi, magiging faithful kita sa kabubuton sa Ginoo. Abdi labon ta kanunay magpagamit kita sa Ginoo sa tanang panahon. Dili nato palungon ang atong kadasig. Di nato ni palungon kay kining kadasig mo ni siyang gamiton sa Ginoo nga para makahimo patag mas daghan pa igsoon para sa kabubuton sa Dios. And be teachable until the coming of the Lord. Dili lamang ta teachable sa first year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, hangtod ni. You know, I'm already 54 years old. Nakaila ko sa Ginoo at the age of 13 to 14. Pila na katoy. Gikan niya ng tuiga. Sobra na ko 40. Pero wala ko ni Nono magpatudlo. Bisan gani pastor ko, mangutana pa ko kay pastora. Bisan gani pastor ko, pati si RJ mangutana ko. Kung sa kani siya na. Sige ko kampo sa Ginoo, Lord, teach me. Tudluin ko sa pagwali. Tudluin ko sa pagsaysay sa imong pulong. Tudluin ko pagsabot. Di ko sa Ginoo, dili ka kasabot kundi kamutungan. Ang susi dahil sa pagsabot sa pulong pagtungan. The more you obey the word of God, the more you will understand. Masaktan mo. Dili din ang Ginoo padaya kung dili kamutungan. Naaday ang susi sa pagsabot sa pulong kung magtuman kita sa iyang gisulti ka nato. So let us be faithful, let us be available, teachable. Dili nato palungon ang atong gugma, atong kainit sa atong pagpangalagan. Para dili ta ma-disqualified. Yun na nag-mention sa Biblia nga disqualification. Abi ba nato, sakto na niya atong gihimo, abi nato kini. But at the end of the day, na-disqualify na kita. Praise God. Dili ta musubot ikson ma-disqualify kita. That's why, kinalanta, kanon ay magmaynang buon, usahaw nato itong pag-ampo. Mag-usap kita niya sa guma sa Ginoo, magmatinudanan kita, and then ang Diyos magamit ka nato kanan. Pagungawag kita sa Ginoo sa buong magpabilin. Hallelujah, amen. Akong gihatag ka na sa pagtindog, akong gihatag ka na sa pastoran. Hallelujah, salamat sa Ginoo. Praise. Salamat sa Ginoo. Kasi ay naman po. Praise the Lord. So, parandoy, tinguha, kabubuton sa Ginoo, nga mamunga, tabunga, nga limahanaw, bunga, nga magpabilin. So, muna itong mga prayer points, nakuha ninyo, King. Nakukidugang man ato. Nga paki-add na lang muna yan yung number 8. Number 7, ang Gen Up, pinakalimutan ako. Generation Uprising. Okay, muna itong prayer points makaigsuunan para sa ito ang prayer. Pray for protection of Surigao City, Surigao del Norte, and the whole Philippines. So ato na ideklara usahay kaning sa atong mga panahon magkaroon na idaghan nga mga event na ay mga propeta po sa kaaway na gusto magsulti di mao para sa ato sa nasod sa Pilipinas. So sa ato ang syudad, sa ato ang kuan ato ning invite kinsa nang diraan ng sa Facebook murag manalagna. You find the spirit behind that man. Okay, nagani sabay na? Ako ba na? Okay. So, find the spirit behind that woman. Okay, nagan kayo siya mga pagsulti niya. Usahin na ba kung curse? It's a curse. And so, this week, nakabasa ko yung i-mention especially ang Surigao City. Madaot ang Surigao, grabe nga lindo, grabe nga talagman, usog na bagyo. So, that woman speaking negative ill, mostly sa Mindanao, Davao, yun na, kaya dagat siya ipagkwantin. So, let's find the spirit behind that woman. Kay, na naman, ang yawak man ako, gusto niya i-deklara, ko niya mo, yung isulti yung mga plano. So, let's declare in Jesus' mighty name. Kanang mga, kaya kanaan kalibutan ka, tungod manggod kay madaling silang ka-promote tungod sa social media. Igamit sa kaaway ang social media as his platform para sa ato, para sa pagpakita sa iyang kuhan. So, ato nang invite. So, let's pray, declare protection, and then let's pray for New Life Philippines and all its new network churches, tanan na mga, and then outreaches, apilana. So, New Life Philippines, gikan sa Manila, New Life
Unya na ako mga network churches to sa gawas sa nasod. Pray for all fivefold ministers that they will be able to fulfill God's plan and purpose in these end times. Meaning ang katapusan ng panahon. So, naman fivefold ministers, pastors, evangelists, teachers, prophets, and apostles. Karoon ng time, daga na kaayo nga, daga man tayo mga platforms na ginagawa. Pero remember this, it's not just that. We need to be able to preach the word of God, fulfill the plans, ang purpose sa Ginoo. Iyang kabubutbol, matudlo iya pulong. And they shall hear the truth, and the truth shall set them free, and shall set you free. So, ang makaset free, ang pagpadayag sa pulong sa Ginoo. So, atong i-pray, ang tanan fivefold ministers, dili sila mahadlok, i-fulfill sa Ginoo, ay itagbuhon sa Ginoo ang panginahanglan, courage, kusog, and then, of course, dili mo kanang hatagan sa Ginoo, wisdom. So let's pray for that, and then pray for New Life Surigao and its members. I-pray na ito atong church kung ang mga membro ni nga simbahan. So ang ideklara ang Diyos magapamuhat, magapa-increase sa mga katawan ni nga simbahan. Ang apilihan na i-pray na ito ang increase sa ato anga kanan. Numerical increase. Let's pray for numerical increase. Dagan ng mga tao ang bulugang sa pagpangalagan sa Diyos. Niya ato i-pray ang financial increase po sa church kay dagan kita buhatonon in the near future. So i-pray nato ang church niya ang mga membro sa simbahan. Pray for the completion of New Life Surigao building. So atong i-declare karon, let's pray for the building, let's pray for the project, but this time declare in Jesus name, makumpleto na kini nga building in Jesus name. Pray for the ministries of the church. So sa ako'y naputol na siya, murag na ako'y naputol Nanay Ladies Fellowship, yun sa Manila. Anay. Kanina I pray, kanina number 6 is Ladies Fellowship na, gayon, na Anay Ladies Fellowship, unstoppable, o niya, apil na ang mga life groups. Aflame, okay? So, yun unstoppable, Ladies Fellowship, life groups, o niya, aflame. So far, mauna ang atong mga ministries na existing. And we have soon, you know, in the years that we serve the Lord, 20 plus years we serve the Lord, we have started to learn many things kami ni Pastor. We started to work smart. Kay, naaman siya, tumakay sila silangga, naaman sila diri sa, nga kadang adlaw, kanunay yun na kada gabi puntag sa dami na sa church, na ay activity tanan. Pero as years go by, the Lord is starting to teach us to work smart. Kung sa kuwan pa, even sa pagpangisda, kinahanglan o sakto nga mga pamaagi. So, that's why ang labi na sa ato sa church, dagan sa ato mga volunteers, mga married ko, mga married na yung mga anak. There's one thing that I want to tell you. Si RJ, iabot siya sa time, sa iya nga sa age ngayon is, sige na mo siya mabiyahan. Sige siya biyahan, makauli mo siya, tag-alas 12, usay, alas 12 kapit, tag-alauna, yung anak may makaabot, and then, I thought it's just okay with him. Naman ko yung mga kauban sa balay, hindi naman ako siya niya. Okay naman siya, wala man siya nagmahay. Pero yun siya nga, isabot ba yung ginagong may kaya nag-atiman ko sa mga tao, bisan sige ko niyong biyaan, akong isabot. So, we don't want that sa mga volunteers, kaya inyong mga anak, sige niyong biyaan, okay? You need to understand that. Si Pastor, naman si Pastor Paganina nga, ako'y nagahimpo sa schedule. Every time doon, nag-plan ko sa whole year na schedule, pero akong ginasituin na ang schedule na isakto mag-gaps because we want you to be effective in your family life. Because kung panalitan, ikaw is grabe din mo ka busy sa ministry, yun niya, pagpaman ang mga anak is mapasagdahan, hindi nakabubot sa Ginoo. That's why among i-balance kayo na kanunay. Because we want you to love on your children, ikaw anak, you will love on your parents, and then you will, namoy time mo rest, namoy time mag-ministry, na time mag-trabaho, so quality time. So muna kami ni Pastor Abo nang i-balance, I'm starting to learn that. Dabi na ka na, kay magkadako ang edad, magka-smart man. So, pray muna, unstoppable, Ladies Fellowship, unstoppable, life groups nato, and then a flame ministry. And then let's pray natin soon nga magsugod ng mga ministries, mga kaigsuunan. This will be a youth ministry. So, ang youth ministry mo na starting sa church. Actually, children ministry, I mean. Children ministry and then like youth ministry. So, ato ani is magsunta na
youth ministry nato nga before is every Friday. Dira gyud ang grabe nga pool mo nang grabe gyud ang demand sa mga ni pastor earlier stage kay we tungod sa youth ministry. So this time ang atong youth ministry soon ang kaning karon nga month is discipleship and training na siya sa mga ila ang pwede nga mahimong involvement. But next month is naa na gyud regular nga youth ministry in which nahitabo na siya Sabado. So ako pa po nang gisituit managyan with time ang mga bata. So alternate na siya. And then youth ministry and then young adult. So I was thinking, we were discussing ni Pastor, we will start the young adult ministry. Kaya ito naman i-start ang balik ng youth ministry and young adult. Kinsa may na-address sa young adult. We have lots of young adult, mga single men and women. Or naapod, pwede mo po siguro ko, basta naa siya sa young adult na stage. Kaya dili na sila, mura kalanganin sila sa youth. Pero, sister hindi, young adult dito. So, alanganin siya sa youth. Pero, kinahanglan, we want to take care of everyone. We want to be able to reach out sa tanan before we have crossroads. And then, nag-discuss ni Pastor, possible, we will be calling the young adult ministry still crossroads. So, ato na i-start. We work smart, kabalo ko nga atong kuan mo na atong iampo. And then idala nato sa pag-ampo soon jubilant believers. So kinsa man yung jubilant mao na ni ang generation ni Sister Inday. So dili nato, we don't want anybody to be left behind. So sa mga senior citizen. So ato ana i-start ang senior citizen nga mga ministry. Let's pray, believe the Lord, of course nga kini nga ministry na time nga masugdan nato ni ang Ginoo baga ato utang paibot kita mag-reach out mo daghan nga mga usa ni senior citizen. Dili ra yang people ang naginahanglan sa Dios. Naapod ang ginahanglan ni ato ang mga jubilant nato. So naa ni jubilant ministry that will soon start, and then children ministry. Ang children ministry pastora, ang children ministry is this will be our outreach sa gawas. Ibuhat ni si Sister Inday sa una together ni Sister Crisbel, si Abigail, si Lizel, murag na si Lizel atong nga panahon na naatay children ministry nagwali sa mga kabataan sa gawas. So that's why we need to pray for this. We need more volunteers. Eventually, we don't want to wear out ang tanan nato ng mga volunteers because we also have a life to live. Nga kanang gusto nato ba? So gusto nato effective, balance na ministry. So naatay start children outside ni siya. Reach out ang daghang mga kabataan sa gawas. So magita tag mga purok dira na daghang mga bata atong i-reach out ng mga kabataan. And of course, ang generation uprising. So wala pa man nato ni totally na launch, kinamilit pa sila kay wala aircon ng labi. So tingnan ako nga na, mami wala ba aircon? So sige, delete sakta. So ato lang sa, because we want to work smart. So generation uprising ato nang isugod. So muna ang mga existing ministries nato sa church. And then we have ministry departments is money ang service ministries. So kanin sa taas is kanang pag-reach out, pag-take care, management ministry, kaning number 6, pag-abot sa 7, o kingdom, pag-ikuan sa kingdom builders. So ang kingdom builders nag-exist, soon na siya ibutang. Ang kingdom builders, mga kaigsuunan is nahitabo na before, pero gi-off sa gihapon na mo. And then this will be groups sa mga business people, at the same time sa mga builders, so mga business people o mga professionals. So mga ni siya ang grupo sa mga business people o professionals. So we'll pray for this. And then ang mga ministry departments, muna ang children ministry, existing nato karon, and then usher ministry, power ministry, praise and worship ministry, and media ministry. Wala pa madaling time. Let's pray for this. Let's pray. Let's strengthen sa ato ang matag ministry department. Nagkadool igsoon ang atong pagsaka sa taas, nagkadaghan ang atong ulahaton. So let's pray, declare in Jesus' mighty name, precise ng mga moves. We don't want to waste time. Kami ni Pastor is we don't want to waste our time. So dili tayo sumabisag kung sa dali mahuna-una, akan ni ato din sugdan, kasi pwede din. No. We want to, yun man ni Pastor, fruit that will last. Mo ni ang ato ang ipangita, mo ni ang gusto sa Ginoo, fruit that will last. Mamunga kung sanay kung ang ipangita sa Ginoo, mga tao. Okay?
Day. I thank you, God. Lord, imo kaming i-equip ka na sa mga Diyos. Lord God, I thank you, God, that you will, Lord God, continue to use us. Lord, hindi ka katapusan ng mga pag-agan sa iyong plano yung kabubuhan at tuyuan na hindi kinonyos ng Iglesia. I thank you, Lord, that you will bring this, Lord God, this church into a higher level, next level, next level. I thank you, God, for you are people. You will put right people, Lord God, in every ministry department. Salamat din ang Diyos na ikaw ang pagkakas. Oh, thank you, God. Heart, Lord God, to serve. Your heart with humility. Lord God, heart, Lord God, with compassion. Heart, Lord God, full, Lord God, of courage to do your will, Lord God. Salamat din ang Diyos. Oh, we give you praise. We give you praise. We thank you, we thank you, we thank you. Panginoon po, ikaw matagusay, deklara po na lang sa Diyos kaya po. Yes, salamat Lord God sa kalimay nga Diyos Lord. Kadasig sa pag-alagan, enjoyment sa ministry. Thank you Lord God sa grasya ka na mo. Kanili kami Lord God, magkaluyahon, magpadasigon kami, magpamungahon kami, magpapadayunon kami sa pag-alagan kanimo. Bless is an every one of us. Thank you Lord God for the strength. Bind us together in the life Lord God, in the word. Bind us together in the spirit of unity, spirit of love, spirit of compassion, spirit of excellence, Lord God, excellence, spirit of me. Hallelujah. Bind us together, Lord God, in the wisdom and the truth, Father God. Lord God, ako rin sa iyong kamaturan o sa iyong kumpakan ako. Tayo ko ikaw sa spirit of love. Hallelujah. Unity. Hallelujah. In this house. Thank you, Father. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, that you are a God that hears our prayers, Lord. We give you glory, we give you honor, hallelujah. Let's bring our tithes and offering. Let's pray. Father God in heaven, I thank you, Lord, sa iyong pagkamaayo, sa iyong pagpanalangin, Lord. Salamat kayo yung i-bless na matagbuhat sa mga kamot ang ideklara, abre ng langit para sa matagusa. Thank you, Lord. I declare increase upon your children, Lord God. We shall increase in every aspect. Bless, Lord God. Talaan, Ginong Diyos, Lord, konektado na rin ka namin, Ginong Diyos, sources ang income, imong proteksyonan. Salamat, Ginong Diyos, matagusa, every panalangin, as we bring our tithes and offering, God. Bless the hands of your children who faithfully return what is due to you and who faithfully give, O God, sacrificially para sa iyong punoton in Jesus' name. Amen. Father, salamat kaayo Lord, ikaw nagpamati sa mga pag-ampo. Salamat Lord, ikaw nagpadayag sa iyong kabubuton kanamo nining orasa. Salamat kay mo kami gitudloan sa imong pulong. Salamat Lord, we will continue to submit to your word. Listen from your word. Listen to your word. Kay ikaw imong pulong Lord, may lamparahan sa mga tiin, mong kahayag sa mga naginganan. O ay source kino sa mong direksyon sa among malahugon, malampuson na kinabuhi. I thank you, Father God, for answering our prayers. Lord God, you have answered our prayers positively, Lord God. We are sure, Father God, of the answers of those we have brought before you, Father God, na mga prayer points. Salamat, Ginoo, kayo mong iprotektahan ang naso sa Pilipinas, lalo na ang syudad sa Surigao City, ang probinsya sa Surigao del Norte, o Lord God, ang Pilipinas. Lord God, you have blessed and protected, Father God, our land, air, and sea. Lord God, na mga dapat Ginoong Diyos, ng mga boundaries. I thank you, Lord God. Salamat, Ginoo, mamahuli kami sa panimalay. Malipayo, excited, Ginoo, mayong maglawas. I always speak blessing, Lord God, na mga membro nila nga simbahan. Mudato sila sa pagtuo. Mudato sila sa pag-alagan kanimo. Mudato sila, Lord God. Hindi, Lord God, sila mga palitamon. Muuswag silang tanan, Ginoo. Salamat sa kalino ni Kristo Jesus. Bless them, Father God. Use us all together, Father God, for your honor and glory. Muli kami sa panimalay na excited. Muli kami sa panimalay na sa protection. Palaginan mo ang buhat sa mga kamot, Ginoo. Mga paningkamot sa mga kaigsunan, imong panalaginan.